Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jose Maria Alcacid. Ngayong araw, ating aalamin kung paano hinarap ni Padre Pio ang mga tukso at pag-uusig sa kanya ng Diablo. Kasama nito ay ang mga papel na ginampanan ng kanyang anghel na tagapag-alaga upang maibsan niya ang mga pagsalakay na dala ng mga kampon ni Satanas. Bagaman naging matatag ang praile, ito ay nakamtan sa matinding pagtitiis at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo at sa pagpapaubaya sa kanyang kalooban. Yan ang inyong abangan at manatiling nakatutok at panoorin. Huwag bibitiw! Hindi nagawang pahirapan ni Satanas si Padre Pio ng labis na pagkahumaling sa isang bagay o pag-iisip o obsession sa Ingles, at lalong hindi siya nagawang masaniban ng Diablo. Gayunpaman, hindi ito nakaligtas sa kanya sa lahat ng uri ng tukso. Una sa lahat, ang mga tukso ng masamang nilalang ay patuloy na nakatuon sa malapit na pakikipag-ugnayan, pagsusulatan at sa masunurin at mapagkakatiwalaang bukas na ugnayan sa pagitan ni Padre Pio at ang kanyang espiritual na direktor. Ibig sabihin, pinapakailaman ito ng Diablo. Ginagamit ng Diablo ang lahat ng kanyang diabolikong katusuan upang pigilan siya na makita si Padre Agostino, tulad din ng pagsubok niyang hadlangan ito sa tuwing nais niyang sumulat sa kanya. Nais din niyang alisin sa kanya ang kanyang paggabay, isang tunay na gabay tungo sa kaligtasan. At nararapat maglakas loob si Padre Pio sa tuwing makikipag-usap siya kay Padre Agostino tungkol sa kanyang sarili. Si Satanas ay lalong naiinis kapag may kinalaman ito sa kanyang pagsisiwalat ng malaimpyernong patibong sa kanyang espiritual na ama. Aniya, iminumungkahi niya sa akin na ihinto ang pagsasabi sa iyo kung ano ang nangyayari sa pagitan niya at sa akin, at ipahihiwatig niya na dapat kong sabihin sa iyo ay ang tungkol sa mabubuting pagbisita, dahil ito ang sinasabi niya na tanging makapagpapasaya at makapagpapatibay sa iyo. Kapag natanggap niya ang liham mula sa kanyang espiritual na ama, ang mga walang hiyang Diablo, higit sa lahat, ay umaasa na pupunitin ito ng Padre bago ito buksan o ihahagis ito sa apoy, na sinasabi sa kanya na kung gagawin niya ito ay aalis na sila ng lubusan at hindi na nila siya muling gagambalain pa. Isang particular na liham ni Padre Agostino kay Padre Pio ang dumating na blanco, at sa isa pang sulat ay nakitang may bahid ng tinta ang papel. Isiniwalat ni Padre Pio sa punto ito ang sumusunod. Sa una ay tila hindi mababasa ang sulat, ngunit pagkatapos naming ilagay ang liham sa krus o krusipiho ay naging mas malinaw ito, bagamat nababasa lamang namin ito ng may kahirapan. Naniniwala ang Padre na sa mga kasong ito matatagpuan ang paghihiganti ng Diablo. Minsan ay iminungkahi ng kanyang anghel na tagapag-alaga sa abang munting praile ng Petrelcina na sa pagdating ng sulat ng kanyang espiritual na direktor, dapat niyang wisikan ito ng banal na tubig bago ito buksan. Ang espiritual na direksyon na sinimulang pairalin ni Padre Pio sa mga kaluluwa bilang pagsunod sa kanyang sariling espiritual na direktor ay hinarang ng Diablo sa iba't ibang paraan. Di gumagalaw ang Padre kung wala ang kinakailangang pagsunod. Sa katunayan, humingi siya ng pahintulot na gawin sa pamamagitan ng sulat ang espiritual na direksyong ito ng isang kaluluwa, isang pahintulot na natanggap na niya mula pa kay Padre Benedetto, ang una niyang espiritual na direktor. Nakasamang palad ay ipinagpawal na makipag-ugnayan sa kanya ng malaunan. Sa pagsasagawa ng direksyong ito, obligado si Padre Pio na ipagpatuloy ang pakikibaka sa loob ng kanyang sarili. At kung siya ay kusang loob na sumasailalim dito, ito ay dahil lamang sa pagsunod sa kanyang espiritual na direktor upang mapasaya si Jesus.
ang mga tuksong idinidirekta ni Satanas laban sa katauhan ni Padre Pio ay palaging matindi at marahas na naglalagay ng kanyang mga birtud sa pagsubok. Totoo, isinulat niya na ako ay napapailalim sa napakalaking mga tukso, ngunit nagtitiwala ako sa puong may kapal na hindi ako mahuhulog sa mga patibong ng manunukso. Kahit na ang mga tukso sa kaluluwa ay marami at tuloy-tuloy, hindi alam ni Padre Pio kung paano pasasalamatan si Jesus na nagbigay sa kanya ng ganoong lakas at tapang upang tiisin hindi lamang ang maraming karamdamang ipinadala sa kanya, kundi maging ang mga patuloy na tukso na pinahintulutan niya at na dumarami araw-araw. Ang mga tuksong ito ay nagpapanginig sa kanya mula ulo hanggang paa dahil sa takot sa Diyos. Ang mistiko ng Pietrelcina ay hindi minamaliit ang mga kahirapan at panganib ng patuloy ng paglalakbay na ito sa dilim. Nakikita niya ang kanyang buhay na parang huminto, nananatiling nakabitin. Sa sobrang malupit na pagsubok na ito, kung saan nararamdaman ng kanyang sarili ang lubos na nanginginig, ibinibigay niya ang lahat upang mapanatili ang kanyang sarili na nakakapit sa kanyang kapalaran. Dahil ang impyerno ay ibinuhos sa kanya, si Padre Pio ay itinapon sa isang madilim na bilungguan kung saan walang natitira kundi ang walang hanggang pagkatakot. Sa lahat ng ito, ay idaragdag ang muling pagkapukaw ng lahat ng mga hilig o ang passions na tinatawag, maliban sa isa lamang. Isang walang katapusang bilang ng mga pagkatakot ang bumabagabag sa kanya sa bawat sandali. Mga tukso laban sa pananampalataya na magtutulak sa kanya na tanggihan ng lahat. Sumigaw siya, "Mahal kong Ama, kay hirap ang maniwala. Naway tulungan ako ng Panginoon at huwag akong pahintulutan na maglagay ng anino ng pagdududa sa kung ano ang kinalulugdan niyang ihayag sa atin." Sa katagtagan ng isang walang awa at walang katapusang pakikibaka na hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagtigil, si Padre Pio ay hindi umatras at hindi rin umamin ng pagkatalo. Sa katapatan at katatagan ay lubusan niyang ipinahayag na di kailanman mababawasan ng kaunti ang pagmamahal niya sa Diyos at kusang loob niyang tinanggap ang lahat ng uri ng pagdurusa at kapighatian hanggat nananatili siyang matatag at tapat sa mga pangako at tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Sa gitna ng napakaraming kadiliman, sa gitna ng mga anino at unos, hindi nawawala si Padre Pio at wala na ring mga panganib o patibong upang mahulog sa hinaharap. Sa yugtong ito ay nalamangan na niya si Satanas at masayang tinanggap ang plano na itinatag ng Diyos para sa kanya. Kanya, ako ay patuloy na pinahihirapan ng mga patibong ng kaaway. Hindi ko na nararanasan ng malaking paghihirap na naranasan ko noon sa pagpapag-ubaya ng aking sarili sa kalooban ng Diyos. Sa katunayan, itinaboy ko ang mapanirang pagsalakay ng manunukso ng napakadali na hindi na ako nakakaramdam ng inis o pagod. Ang kanyang anghel na tagapag-alaga na gumanap ng isang kilalang papel sa buhay ni Padre Pio ay nakikipag-usap sa kanya sa higit sa isang pagkakataon sa mga panahong ito ng bagyo upang matulungan siyang madaig ang mga tukso ni Satanas. Sa isa sa mga karaniwang eksena, iminumungkahi ng kanyang anghel na tagapag-alaga sa praile ng Pietrelcina ang kalooban ng Diyos tungkol sa mga tukso at pagsubok. Sa tulong ng kanyang mahal na anghel, nagtagumpay si Padre Pio laban sa masamang plano ng mga masasamang nilalang. Ang kanyang anghel na tagapag-alaga ay umabot sa puntong tiyakin kay Padre Pio na sa lahat ng malademonyong bitag ay madudurog ang diablo. Matapos mapasailalim sa isang walang awa na pagsalakay na pisikal din,
sa bahagi ni Satanas, ang estigmatisadong Gargano, pagkatapos na dumating ay narinig ang kanyang anghel na tagapag-alaga na nagsabi sa kanya, "Pasalamatan mo si Jesus na marapat kang pinili upang sundan siya ng malapit sa matarik na pag-akyat sa Kalbaryo. Kaluluwang ipinagkatiwala ni Jesus sa aking pangangalaga, kitang-kita ko ng kagalakan at malalim na damdamin ang pakikitungong ito ni Jesus sa iyo. Sa palagay mo ba ay dapat akong maging napakasaya kung hindi kita nakikitang pinagbalupitan ng diyan nito? Ako na sa banal na pagkakahawang gawa ay lubos na naghahangad sa iyong kabutihan. Higit na nagagalak na makita ka sa ganitong kalagayan." Pinahintulutan ni Jesus ang mga pagsalakay nito ng diablo dahil ang kanyang habag ay pinamamahal ka sa kanya at nais niyang matulad ka sa kanya sa sarili sa mga pahirap na dinanas niya sa disyerto, sa hardin at sa krus. Ipagtanggol mo ang iyong sarili, laging tumanggi at sa kabila ng masasamang pahiwatig ng diablo, at kapag ang iyong sariling lakas ay hindi sapat, huwag kang mabalisa. Mahal ka ng aking puso dahil ako ay malapit sa iyo. Iyon ang pahayag ng anghel na tagapag-alaga ni Padre Pio. Ang Diyos na ipinasailalim si Padre Pio ng ganoong katindi at malupit na pagsubok ay hindi gaanong niluluwagan ng mga renda ng kaaway upang payagan siyang magwagi. Sa kabaligtaran, tiniyak niya na ang parehong pagsubok ay maaaring mag-ambag ng higit na kabutihan alinsunod sa doktrina ni San Pablo. At sinabi niya sa Biblia, ang Diyos ay tapat at hindi niya hahayaang tuksuhin ka ng hinggit sa iyong lakas. Ngunit kasama ng tukso ay magbibigay din ng paraan ng pag-iwas upang ito ay iyong matiis. 1 Korinto, Kapitulo 10, Verso 13. Naway pamarisan natin si Padre Pio sa ating sariling mga tukso kapag tayo ay nakakaranas ng unos ng pagsubok at mga tukso ng diablo. At nakita naman natin na tinulungan siya ng kanyang anghel na tagapag-alaga, kaya manawagan din tayo sa ating anghel na tagapag-alaga sa tuwing tayo ay sumasailalim sa mga matinding tukso. At naway nakapulutan po ninyo ng aral ang ating istorya ngayong araw sa halimbawang ipinakita sa atin ni Padre Pio. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, mangyaring mag-like, mag-komento, at i-share din po ninyo ang video ito kung ito'y inyong naibigan. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe na po kayo ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming magpapalabas na mga episodyo sa inaharap. At kung nais naman po ninyo kaming suportahan, maaari po niyong gawin ito sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o nagbibigay po ng donasyon kada buwan na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. At sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang benepisyo ng buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. At sa bilang pagtanaw ng aming pasasalamat, padadala namin kayo ng binasbasang larawan o medalya ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang Pransya. At para sa inyong mga donasyon, maaari po nyo itong gawin sa pamamagitan ng direct deposit sa aming BDO account o kaya maaari rin po sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. At meron din po kaming personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan, ngunit mas pinapaboran po namin ang GCash via bank transfer kasi po diretso na po ito sa aming bank account. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.agapescuela.com
ang tinig ni padrepio.org. www.angtinignipadrepio.org. Kung may nais po kayong mga katanungan, maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng email sa angtinignipadrepio@gmail.com. angtinignipadrepio@gmail.com. At sa puntong pong ito, ako po'y magpapaalam na po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panunood. At nais ko rin pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na wala pong sawang tumutulong sa amin. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayong lahat ng ating Panginoon. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e